I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. God has been. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ngayon lang po ako nakapag-live on air dahil po sa talagang ayaw mag-connect itong software na ginagamit ko po, yung OBS Studio, kapatid. Kaya akala ko nga hindi na po ako makakapag-live, pero sinubok-subukan ko lang po hanggang ngayon ay nakapasok. Oo, kaya sabi ko kahit short lang ang aming encouragement ngayong gabi, ay pwede pa rin kaming mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat po tayo po ay nakaka-episode po tayo eh. So, pang ilan na to? 194. 194 na po tayong episode. 6 months na po mahigit. Gabi-gabi ang ating daily words of encouragement. Kahit pa paano po, naniniwala po ako na kung daraan ka man sa discouragement sa maghapon, kaya ginawa ko po sa gabi, sapagkat para bago tayo matulog, makakita po tayo ng encouragement at masarap pa rin po ang tulog ng bawat isa. Napakaganda po yan. Alright? And pangalawa na reason ay dahil kahit sabi ko isang prinsipyo lang sa isang araw. Ano po ang mapulot natin? And in 365 days in a year, meron ka ng 365 principle. So matibay po tayong harapin ang kaaway po natin, ang dyablo, kapatid. Sapagat pagka wala po tayong prinsipyo ng salita ng Diyos, mahina po tayo. Or maaari mang may pananampalataya pero makukompromise, kapatid, sa sistema ng sanlibutan. Kaya napahalaga po ang gabi-gabing daily words of encouragement po natin. Alright, so magandang gabi po muna sa kay Brother Edwin Fernandez, yan po sa Mangaldan, Pangasinan. Brother Joshua Sese, dyan din po sa Mangaldan, Pangasinan. At ayos lang, Brother Joshua, tuloy-tuloy lang sa gawain ng Panginoon. And maraming trabaho, maraming iwiwin, maraming mga Bible studies, mga necrological service. Sa Tuesday ay 2 magkasunod yung aming necrological service. Dito po tayo sa Job chapter 23 verse 10 po muna ho. And isang talata lang po. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. So he knoweth the way that I take, sabi ni Job. Alam po natin, tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, bless niyo po ang aming pag-aaralan na yung salita. Ngayon may mapulot po kaming prinsipyo at ma-encourage po kami upang sa ganun tuloy-tuloy ang aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So sabi ni Job, but he knoweth the way that I take.
Kahit itry ako, sabi niya, I shall come forth as gold. Sapagkat si Job po, sa totoo lang po, napakayaman po nitong si Job. Alright? So may farm po ito eh. Napakarami po niyang alaga, napakarami niyang lupa, napakayaman po niya sa katunayan. Pero natry po siya eh. Trinay siya ng diablo sa pamamagitan ng pahintulot ng ating Panginoon. Kasi po, si Job ay perfect and upright. Sabi ng Biblia, perfect po ay mature at upright na servant of God. Pero umaaligid-aligid si Satanas doon sa kanya eh. Sabi ng Panginoon kay Satan, are you considering my servant Job? That is unlike him. Kaya mo lang naman pinagpapala yan kasi kaya ka lang naman siya nagtitiwala sa iyo kasi marami siyang pagpapala mula sa iyo, material eh. So nagpaalam po siya. Sige, sabi ng Panginoon, sige, itry mo yan. Pinayagan ng Diyos. At wag mo lang siyang papatayin. At alam niyo po, ang hirap po, wala na pong pinakamahirap na trial, maliban sa trial ni Job. Bakit? Lahat po ng ari-arian niya nawala, nasunog yung bahay niya, lahat ng mga alaga niya, namatay din po yung 10 anak niya eh. Oo, 7 sons, 3 daughters. Alright, kung hindi ako nagkakamali, namatay lahat. Ang naiwan lang yung kanyang asawa. Oo. At kinurse pa sabi ni Mrs. Job kay Job, will you retain your integrity with God? Curse God and die, sabi niya. Pero anong sabi ni Job? Kahit patayin ako ng Diyos, sabi niya, I will put my trust in Him. Kaya na itong nabanggit niya po eh. Actually po, memory, light verse po ng aming senior pastor po ito, Pastor Sam Rafael. But you know it, the way that I take, sabi niya, alam ng Diyos ang aking pinagdadaanan, lahat ng aking tinatahak, lahat ng aking, ano mangyayari sa akin, alam ng Panginoon. Oh, He is yesterday, today, and forever. So merong foreknowledge ang Diyos sa akin, naglingkod ako sa Kanya ng tapat, at dumating man ang trial na ito, sabi niya, when He hath tried me, I shall come forth as gold. Bakit niya nasabing, I shall come forth as gold? Sapagkat yung ginto po, pagka meron po yung dross na tinatawag, yung kalawang, kinakailangan po para ma-purify yan, matanggal yung dross, idaan po yan sa apoy, kapatid. Fire 7 times, sabi nga ng Bible. Pag idinaan mo doon, lalabas po ang kinang ng ginto na yan. The more na naiinitan yan, the more na nasa apoy po yan, na mainit, the more na mainit ang apoy, the more na natatanggal yung dross, yung kalawang, at lumalabas yung kinang. Lumalabas po yung purity, alright, ng gold na yan. At alam nyo po, pagka natanggal yung dross, the more pure the gold is, the more worth its value. Oo. So mas mahal po yan eh. Bakit? Pure gold, kapatid. So kaya sabi ni Job, alam ng Diyos ang aking tinatahak. Alam ng Diyos ang aking struggle. Alam ng Diyos ang aking future. Alam ng Diyos ang hangganan ng aking buhay. Alam ng Diyos ang hirap na dinadaan ko. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa akin. Kaya sabi niya, when He had tried me, pag na-try ako, I shall come forth as gold. So kikinang siya, kapatid. Magiging worth ang kanyang value. Magiging mas mataas pa ang kanyang value. Magiging pure pa ang kanyang value, kapatid. Ang kanyang pagkatao. Bakit? I shall come forth as gold. Sabi ko sa inyo kanina, pag dinadaan po yan yung gold sa mainit na sa napakainit, dumadaan po ang gold dyan, lumalabas ang pagka-gold niya. Ang kanyang, tumataas po ang kanyang value. Mas maging worth po ang kanyang pagkatao, kapatid. Kaya hindi ibig sabihin may trial po tayo, malupit ang Diyos. Hindi po ibig sabihin pag may trial po tayo, unfair ang Diyos. Hindi po ibig sabihin pag may trial po tayo at hirap ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Gusto lang ng Diyos ipadaan tayo sa apoy na yan para lumabas ang purity ng ating gold. Para tumaas ang value ng ating Christian life. Para tayo magtiwala sa ating Panginoon. Para mawala yung kalawang sa atin.
Sabi nga ng isang pastor na 93 years old, Dr. Army G. Salva, God cannot use you greatly if He will not broke you deeply. Mahirap po yan, no? God cannot use you greatly if He will not broke you or break you deeply. Mahirap po. Pero alam niyo po, God knows our capacity. Sabi nga natin ay hindi po magbibigay ng Diyos ng trial na hindi natin kayang buhatin. Maalala niyo po yung yung footprints in the sand, dalawang footprint po yun, nasa dagat sila, di ba? At nag-uusap sila. Ang Panginoon yung isa, at tayo yung pinipicture ng isa-isang tao. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, kapatid, at nasarap ng kwentuhan nila, fellowship nila ng Panginoon, at nung nakalayo na sila, iisang footprint na lang. Sabi ng taong ito, Panginoon naman, kung kailan namang mabigat ang buhay ko, ang aking problema, ang aking trials, saka mo naman ako iniwan Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi ng Panginoon, hindi mo yung footprint Footprint ko na yan Binuhat na kita sapagkat hindi mo na kaya. So God knows our capacity. God knows our limit. God knows our limitation. God knows our weakness. Pero pag tayo po ay kagaya ni Job na nagtiwala sa ating Panginoon, sabi ng Biblia, kahit na itry ako, I shall comfort us God. Bakit? Alam ng Diyos He is omnipotent God. He is omniscient God. Alam niya Alam niya. Kaya nga po, tayo lang po ay manatili sa Diyos, magtiwala sa Diyos, tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos. Alright? Sigurado po, kikinang po tayo. Lalabas yung pagkaginto po natin. Tataas po ang value natin. Tingnan niyo po yung maraming trials, maraming kwento. Maraming testimony of God's grace and faithfulness and power sa kanilang buhay. Pero yung walang katrial-trial, walang maikwento yan Wala. Bakit? Wala siyang experience ng power ng Diyos. Wala Kaya hindi ibig sabihin na try po tayo, pinabayaan tayo. Kundi merong itinuturo ang Diyos sa atin, pinapatibay tayo ng Diyos, gusto ng Diyos, alisin natin ang ating pagtitiwala sa material, sa pera, sa sakyan, sa bahay, sa negosyo, sa lupa, anuman yan. Gusto ng Diyos. Sa Kanya po tayo magtiwala, kapatid. Sa Kanya po tayo magtiwala. Sabi nga ng Romans 8:28 For we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. All things work together for good to them that love God. Good po yan. Seemingly bad lang yan, pero good yan sa dulo. Oo, seemingly bad lang po yan. Yung sinasabi nating hirap, trial, problema, seemingly bad lang po yan, pero ang dulo niyan, good. Sabi all things work together for good to them that love God. Work together. Parang seemingly bad, but ultimately, it will be for your own good, kapatid. Kaya, yan po ang ating pong confidence, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Ano yan? Na confidence na yan? Sabi ng Biblia, He knoweth the way that I take. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod, pagkikilala sa ating Panginoon, magpagamit po tayo sa Diyos. Pagamit po natin time, talent, treasure natin, Pagkalob natin yung ating mga resources sa Diyos. Kung may lupa, bigay mo sa Panginoon, gagamitin pa niya. Praise the Lord. Diba? Pagpapalain ka pa ng Diyos. Matutuwa pa ang Diyos sa atin. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa short of words of encouragement ngayon. At pagpalain nyo nga po ang bawat isa. Naunawaan po namin na mayroong purpose ang mga trials. Pinapakinang lang po kami. Lumalabas yung worth. Yung value namin, tumataas pa ang value po ng inyong mga anak when trials takes place. But it's for our own good and benefit. Kaya Panginoon, bless you po lahat ng nakikinig, sampu ng kanilang pamilya, saan man sila naroon, ingatan niyo po sila, Panginoon. Patuloy kayong matuto ng inyong salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po, Brother Edwin, Mahaldang Pangasinan, Brother Joshua Sese, Mahaldang Pangasinan, shout out, brother. And Rolando Ruiz Gabur sa Candon City. Brother Rolando Jr. Oo. So namimiss ka na namin dito. Punta ka ulit sa Thursday. Prayer meeting natin 5:30 or Sunday dalawa kayo ni LJ. So pinagpipray ka namin. Namimiss ka na namin, Brother Rolando Jr. Oo. Mga Anthony Sinak, Batak City, Ilocos Norte, Sister Marisa Bautista, mga Aldan Pangasinan, Nanay Rita Abaya, ang amin pong inuupahan dito
na napaka pinagpipray din po ang gawain dito. Salamat po sa inyo. Pastor James Passion, Batak City, at God bless Pastor, and Kenneth Andrew Clata. Alright, mga Aldam, Pangasinan, and lahat pa po ng makikinig, whether it be live or replay, pagpalain po kayo ng Panginoon. See you on our next episode. God bless po.